sa lahat ng panahon. Magsiyabi kayo sa Panginoon ng isang bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, o sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad nung maghimagsi kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan, kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang.
Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila Israel walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may isang ketunging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong kung ibig ninyo'y mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon tayo ay pinagtipon-tipon sa Kanyang banal na ngalan upang tayo'y magbigay papuri at parangal sa ating mahal na Panginoong Hesukristo, sa ating mahal na poong Nazareno sa misang ito. At mga kapatid, sa ating mga pagbasa nitong nakaraang araw, tayo'y naglililay sa paggalaw sa mga kilos na ipinapakita ni Jesus, lalo tigit sa kanyang pampublikong ministeryo, in His public ministry. At dito makikita natin at pinagninilayan natin sa Ebanghelyo simula kahapon kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit. At ngayon, ang pinagaling naman niya ay walang iba kundi ang isang tao na may ketong. At dito mga kapatid, sa pagpapagaling niya sa ketonging ito,
makikita natin ang 3 kilos, 3 galaw na siyang makakatulong sa atin sa pagpapalalim natin ng ating pananampalataya. At ang unang galaw po dito, mga kapatid, ay ang paghawak ni Jesus. Ang paghawak ni Jesus. Mga kapatid, alam naman po natin na nga noong panahon ni Jesus, ang isang taong may ketong ay nilalayuan ng iba. Bakit? Dahil sila ay tinuturing nila na madumi, makasalanan. At kapag ikaw ay nalapit dito, lalo higit kapag ikaw ay nadikit dito, maaaring mahawa ka ng kanilang dumi, ng kanilang kasalanan. Kaya naman ang ibang tao ay pilit na nilalayuan sila. Pero mga kapatid, nakita natin sa Ebanghelyo kung paano may isang tao na lumapit sa ketunging ito. At hindi lang basta nilapitan, bagkus hinawakan niya mismo. At yun ay walang iba kundi si Jesus. Sa paghawak ni Jesus sa taong ketungin na ito, agad-agad gumaling ang ketungin. Nawala ang kanyang ketong. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng paghawak ni Jesus dahil sa pamamagitan ng kilos o galaw na ito, dumadaloy ang grasya at biyaya ng kagalingan. At yan po'y makikita natin sa lahat ng uri ng pagpapagaling na ipinakita ni Jesus nung pinagaling niya ang biyenan ni Simon Pedro. Hindi ba't hinawakan niya rin ito at gumaling? Nung nagpagaling siya ng isang taong bulag, hindi ba't hinawakan niya ang mata nito at gumaling? Kaya mga kapatid, sa paghawak ni Jesus sa mga taong may sakit, sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay, sila ay gumagaling. Kaya ang paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno para sa misang ito, hayaan din natin na mahawakan din ni Jesus ang buhay natin. Let us allow ourselves to be touched by Jesus. At sa paghawak ni Jesus Nazareno sa ating buhay, nawa ang biyaya at grasya ng Diyos ay dumaloy sa ating buhay. Yung kagalingan, yung kaligtasan na ating hinihingi mula sa Kanya ay nawa matanggap nating lahat. Dahil mga kapatid, alalahanin natin palagi sa paghawak ni Jesus, tayo ay makatatanggap ng isang kagalingan at kaligtasan sa ating buhay. At ikalawa mga kapatid, ikalawang kilos o galaw na makikita po natin sa ating ebanghelyo ay ang pagsuko ng ketungin. Pagsuko ng ketungin. Sumuko po yung taong may ketong, hindi dahil may ginawa siyang kasalanan, hindi dahil may ginawa siyang mali, bagkus isinuko niya ang kanyang sarili kay Jesus dahil sa kanyang pagtitiwala sa Kanya. Pagtitiwala kay Jesus. At ito'y makikita po natin sa mga katagang binitawan ng taong may ketungin. Sabi nga po dito sa ating ebanghelyo na sinabi ng ketungin, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, kung ibig po ninyo, Ginoo, Panginoon, ako'y ay inyong mapapagaling. Mga kapatid, sa mga katagang ito'y walang kahit anong pamimilit, walang kahit na anong paghingi, na pinapakita na bigyan mo ako, pagalingin mo ako. Bagkus, sinasabi dito sa atin ang hayagang pagsuko ng ketungin sa kalooban ni Jesus. Panginoon, kung kalooban ninyo na mapagaling ako ay mapapagaling. Kaya mga kapatid, alam ko sa buhay natin, marami tayong hinihiling, marami tayong intensyon, marami tayong itinataas sa Diyos.
Pero isa sa pinakamagandang panalangin na maaari nating gawin ay walang iba kundi mahingi natin sa Diyos na matanggap natin ang kanyang kalooban. Panginoon, kung ano ang kalooban ninyo sa buhay ko, siya nawang mangyari ito. Kaya mga kapatid, sana magawa rin nating isuko ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Nang sa gayon, tayo nawa ay patuloy na makasunod sa kanyang kalooban. At sa pagsuko, mga kapatid, ito'y nangangahulugan din ng pagtitiwala natin sa Diyos. Pagtitiwala natin kay Jesus Nazareno. Kaya sa anumang pangyayari na ating haharapin sa ating buhay, hayaan natin ang ating sarili na magtiwala palagi sa Diyos. Kumapit lagi sa pag-asa na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Dahil ang pag-asa na yan ang siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating buhay. At lagi po nating pakatatandaan, mga kapatid, sa pagsuko natin sa Diyos, tayo'y makatatagpo ng kaginhawaan ng buhay. Sa pagsuko natin kay Jesus Nazareno, tayo'y makakatagpo ng kaginhawaan ng buhay. At ikahuli, mga kapatid, ikahuling galaw o kilos na makikita po natin sa ating ebanghelyo ay walang iba kundi ang pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat sa Diyos. Noong matapos na mapagaling ni Jesus ang taong may ketong, ano ang kaniyang paalaala? Ang sabi ni Jesus sa ketongin, lumapit siya sa mga saserdote at ipakonsulta niya ang kanyang kalagayan at gayon din wag niyang ipagsabi sa mga tao ang nangyaring kagalingan niya. Pero gayon pa man, mga kapatid, sa kabila ng paalaala ni Jesus, ang nangyari po ay hindi napigilan ng ketungi ng kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan sa kanyang paggaling mula kay Jesus. Kaya ano ang ginawa niya? Ipinamalita niya sa buong nayon, sa buong bayan niya, ang kanyang natanggap na paggaling. At dito, mga kapatid, ipinapaalala din sa atin na tayong lahat sa kagalakan din na meron tayo sa ating kasiyahan na tinatamasa mula kay Jesus Nazareno, nawa, wag na wag tayong makakalimot na magpasalamat sa Kanya. Wag na wag tayong makakalimot na magpasalamat sa Kanya. Dahil mga kapatid, alam ko, naniniwala ako, napakaraming bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At nawa, sa pagpunta natin every time dito sa Quiapo Church, nawa, hindi tayong makakalimot na magsabi ng pasasalamat kay Jesus Nazareno dahil sa mga biyayang natatanggap natin sa pang-araw-araw nating buhay. At nawa, sa pagmamahal din na ating tinatamasa at tinatanggap sa Diyos, magawa rin nating maibahagi ito sa ibang tao. Yang biyaya na meron ka ngayon, yang kasiyahan na meron ka ngayon, yang pagmamahal na tinanggap mo mula sa Diyos, hindi po sinasarili yan. Bagkus, yan lahat ay ibinabahagi natin sa iba. Tulad ng isang ketongin na napagaling ni Jesus, ipinadama niya rin sa iba yung kagalakan niya. Kaya nawa tayong lahat, ipadama din natin sa bawat isa kung paano natin naramdaman mula sa Diyos ang kaniyang pagmamahal at biyaya. Kaya mga kapatid, lagi nating palalahanan ng ating sarili na tayo ay palaging
magpasalamat sa Diyos. Nang sa gayon, sa pagpapasalamat natin, maipasa natin sa iba yung biyaya at pagmamahal na ating nadarama. At ngayon mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa, patuloy natin hingin ang grasya at biyaya ng Diyos na patuloy nating makita ang mga kilos, ang paggalaw, ang pagkilos ni Jesus Nazareno sa ating buhay. At kapag nakita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin, nawa, magawa nating masundan siya, pagkatiwalaan siya, at isuko ang sarili natin sa ating buhay. At nawa, tayo rin ay madala sa isang kilos na kung saan patuloy nating maipamalita, maibahagi sa iba ang pagmamahal at biyaya na kaloob ni Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Sa bawat intensyon natin, ating sabihin, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na gagit ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno, naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Mawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na umahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan,
aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
kaawan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.